Ikapitong kabanata ng Roses Are Red. It turned out, hindi ang tungkol sa franchise ang tunay na tatalakayin ni na Edmond at Attorney Lagdameo kay Michelle. Sabi ni Attorney Lagdameo, ang dapat nakaharap sa pag-uusap tungkol sa naturang franchise, whether it's legal or not, ay ang abogado ng RMI. So, kunot na ang tanong ni Michelle, bakit sinabi ninyong yun ang it's just a ruse? Putol ni Edmond sa sinasabi ni Michelle. Ayaw naming iparinig ni attorney sa iba ang talagang pag-uusapan natin. Hindi inalis ni Michelle ang kunot sa kanyang noo habang nakatingin kay Edmond. Sa loob-loob niya, mukhang gumaganti ang lalaking ito sa pagputol niya sa mga sinasabi rin nito sa kanya kahapon. Patuloy ni Edmond. Alam kong madaling mapaplansya ang issue ng franchise at ng partial payment na ibinigay ni Sophie sa RMI. Pero itong pag-uusapan natin ngayon ay hindi simple. Otherwise, tumingin ito sa abogado bago kay Michelle uli. Otherwise ay hindi ko kukontakin ang personal lawyer ni George. Tumango si Attorney Lagdameo. Apparently, alam na nito kung ano ang tinutukoy ni Edmond. Ang binata ang nagpaliwanag kay Michelle. Sabi nito, may hinala akong hindi aksidente ang nangyari kina George at Sophie. Kung hindi aksidente, pamulagat na tanong ni Michelle. Edi, sinadya iyon? Precisely, tugon ni Edmond. Tuwid na nakatingin kay Michelle. Pero, hindi ba't isinara na ng pulisya ang kaso? Usisa ni Michelle. Ang findings nila, accidental death iyon. Besides, hindi yun ang first time na may nangyaring ganoon. Mangilan-ngilan na rin itong lumipas na mahigit 1 taon. Sabi ni Edmond. Yung ibang accidental death, nakapareho ng circumstances ng kina George at Sophie na ipaliwanag. Like, yung unang kaso ng pareha na namatay sa kotse habang nasa motel garage. Sure, carbon monoxide poisoning ang dahilan yun dahil umaandar ang engine at ang aircon. Naroon ang pareha habang may ginagawa yung kasama nila, another couple, sa loob ng kwarto. Natatandaan ko yun, salo ni Attorney Lagdameo. Nag-survive ang lalaking nasa kwarto pero hindi yung girlfriend niya. Carbon monoxide poisoning din. Yung survivor sa kasong iyon, patuloy ni Edmond, ang nagpaliwanag sa mga investigador kung ano ang ginagawa ng couple na naiwan sa kotse sa garahe. Sabi niyon, alangan naman daw na umistambay sa loob ng kwarto yung mga kasama nila. So they chose to wait in the car. Perhaps para makapag-necking din kahit paano, with the engine running para naka-on ang car aircon. At alam naman natin kung ano ang mangyayari kapag nagsimulang makalanghap ng carbon monoxide. Aantukin at pag nakatulog na, wala, dire-diretso ng malalanghap at mapupunta sa body system ang ibinubugang lason ng car exhaust. Napapikit si Michelle. Naguni-guni ang eksenang kalalarawan lamang ni Edmond. Maaaring hindi naghirap si George sa paraang iyon. But just the same, napaka-unfair na biglang mawala ang kanyang boyfriend. Niwala pa itong 30 anyos. But what were they doing there in the first place? Bulalas ni Michelle. Yan, sabi ni Edmond. Ang isa sa misteryong gusto kong kapwa natin malinawan, Michelle. Sabi mo,
ani Attorney Lagdameo. Hindi ka naniniwalang they were having an affair? Contrary to what I initially believed, tugon ni Edmond, na they did some mischief in the van. No, attorney. Iba na ang paniwala ko. Bumaling ang binata kay Michelle. Anito. And I want to apologize for what I said to you at the funeral home. Ang buong akala ko talaga, Michelle, ang boyfriend mo ang umagaw sa buhay ni Sophie. Tiningnan lang ni Michelle ang binata. Tatanggapin ba niya ang apology nito? Please, Michelle, pakiusap ni Edmond. Try to understand. Nasa Germany ako, in the midst of an all-night, all-day brainstorming para sa ilo-launch na bagong produkto ng aming kumpanya. Nang tawagan ako ng isang taga-opisina rito sa Manila. Yung very bare details lang ng nangyari sa motel ang sinabi sa akin. Swerte, nakasakay agad ako pero nag-stop over kami sa Singapore. From Changi, tumawag uli ako sa office namin dito. At dahil may fax machine sa pinaggamitan ko ng phone, ifinax sa akin yung front page ng Manila Tabloid. Mai-imagine mo ba, Michelle, kung ano ang naramdaman kong ngit-ngit pagkabasa ko niyon? Sa iyo yun? Gulilat na tanong ni Michelle. Napulot ko yan sa sahig ng eroplano. Nang mabasa ko ang pangalan ni George, nawalan ako ng ulirat. Kaya nagtagal bago ako makalabas ng immigration. Ipina-page ng chief stewardess ang mga sundo ko para mapuntahan ako. Hindi nasundan ng abogado ang palitang iyon ng dalawa. Nagpaliwanag si Edmond. Anito sa abogado. We were on board the same flight and obviously, lumaglag sa mga dala ko yung fax copy ng shocking news item sa tabloid. Kaya pala nawala, although hindi ko na yun pinansin. Balikan natin ang paniwala mong may nangyaring foul play sa nangyari kina George at si fiancé mo. Anang abogado. Ano ang plano mo, Edmond, para matuklasan kung ano talaga ang totoo? At my expense, sagot ni Edmond. Uupa ako ng private investigators para madiskubre natin ang katotohanan. Pero gusto kong hilingin ang inyong cooperation. Well, you will have mine, sabi ni Attorney Lagdameo. Hindi ko lang kliyente si George. Inaanak ko rin siya sa binyag. Kung hindi aksidente ang ikinamatay nila ni Sophie, then, by all means, let's unmask the culprit who did it. Tumingin si Edmond kay Michelle. Hinihingi ang pagsang-ayon nito tulad ng pagpayag ng abogado. Anang dalaga. Kung ano man ang maitutulong ko para mai-expose natin ang may kasalanan sa pagkamatay ni na George, count me in. At gusto kong humati ng pantay sa lahat ng gagastusin mo, Edmond. You don't have to. Pinutol ni Michelle ang sinasabi ni Edmond. Anong dalaga? I insist. Nagkibit balikat lang si Edmond. Anito. Well, if you insist, okay. Now, bumaling uli ang binata sa abogado. Pwede ko bang itanong, attorney, kung sino ang nagmana ng bulto ng kabuhayan ni George? Sa halip sumagot agad, tumingin si Attorney Lagdameo kay Michelle. Nasakyan naman agad ni Edmond ang ibig sabihin ng abogado. Ikaw?
Hindi makapaniwalang bulalas ni Edmond ang pinamanahan ng malaki ni George. So, saad ni Michelle, kagat labing napailing si Edmond. Si Atty. Lagdameo ang nagsabi nang hindi agad maisatinig ni Edmond. Anito sa dalaga. Ang punto ni Edmond, kung ikaw ang nakinabang ng malaki sa naiwan ng namayapa, it follows na ikaw ang may malaking motibo para gustuhin mamatay na si George. That's ridiculous. Galit na hayag ni Michelle. Tiningnan lang ng dalawang lalaki ang dalaga. Kapwa na sorpresa sina Edmond at Atty. Lagdameo sa itinakbo ng usapan, kaya pareho silang hindi agad makahagilap ng itutugon kay Michelle. Biglang tumindig ang dalaga, madilim ang mukha. Damang-dama ang insultong inihagis ng dalawang lalaki sa kanyang direksyon. Aniya sa mga ito, iiwan ko na kayo para makapag-usap kayo ng husto tungkol sa akin. Tuloy-tuloy nang lumabas si Michelle. Manghiyak-ngiyak. Tila sasabog ang dibdib sa labis na sama ng loob. Si Michelle, suspect sa hinihinalang sinadyang pagkamatay ng kanyang boyfriend dahil siya ang nagmana sa bulto ng pag-aari ni George? Kapani-paniwala ba? Lumalalim ba ang misteryo? Ngunit tumitindi rin ang bumabagong damdamin ng dalaga para sa childhood sweetheart niyang si Edmond. May kapupuntahan ba naman iyon? Abangan